we can file the necessary charges. At immediately po, the following day, I received some copies of vouchers and purchase orders. At nakita ko nga po na mayroong isang tindahan po dyan na hindi naman talaga existing. By talagang lahat po siguro sa atin dyan ay alam naman natin na wala naman tindahan ang Susan Piñones. At nakita ko po dito sa mga vouchers, there are so many orders po dito na various materials, katulad po ng laptop, solar panel, meron pa po dong wooden hull, plywood, at office supply. Meron din pong fuel and bigas. So, nakakapagtaka po, yung isang tindahan ay meron, available lahat ng items, lahat ng materials. And for a fact na hindi naman talaga siya existing. This is proven, in fact, by none other than the barangay captain na sinasabi niya po na wala naman talagang barangay certification. And as far as his knowledge is concerned, wala naman ho talaga siyang alam na merong Susan Piñones existing General tindahan. Yeah. Okay. So, yun po. So, and then, siguro, isang obligasyon ko rin po na although, ay sana yung mga elected officials na po ang gumawa ng hakbang, but then, ako na rin lang po ang nagkusa na i-file ko tong kaso na to dahil meron naman pong mga kaibigan ako sa Manila na willing tumulong alang-alang dito sa bayan ng Culion. So, ngayon, yung last May, May 2, this last Monday, I was able to file the case sa Ombudsman. Kasi po, ayoko na pong magkaroon ng mga kwentuhan pa. Kaya ipinost ko po yun sa aking Facebook account. At sinabi ko nga po na nag-file ako ng kaso. This is to make it hindi na chismis, hindi na kwento. Dahil alam ko po, itatanggi nila na mayroong kaso. So, Sir Glenn, sino-sino po yung mga nasampahan ng kaso? O pwede po ba nating malaman kung sino-sino po yung mga kasama doon sa sinampahan nyo ng kaso? At anong mga kaso po ito? Pwede po, ma'am. This is versus Emilio Marasigan Jr., Lloyda Gesta, Renato De Vera, Agustin de la Cruz, Arlene Baliesca, Victorino Alolor, Violeta Pulido, Antonio Ibanez, Pedro Berzabal, Dan Joel Lagrada, Sally Mayola, and there are public respondents in the name of Susan Piñones, Divina Abreu, Jobert Delcano, Fernando Ladao, Nancy Valencia, and Aida Marasigan. Paano po ninyo sinampahan ng kaso itong mga taong involved dito po sa kaso na isinampan nyo sa Ombudsman? This is about 8 counts of malversation of public funds through falsification of public documents, violation of Section 3E of Republic Act number 3019, and violation of Article 4, Section 10 of Republic Act 9184. So ito po ay criminal and then meron din pong administrative case. At 8 counts po to, ibig sabihin walo pong paglabag sa mga batas. So, kukumustahin po namin, bakit parang sa bayan lamang ng Culion, nangyayari ito na merong one-stop shop. Kayo po ba personal na, nag-rely lang po ba kayo doon sa mga papeles na ibinigay sa inyo? O nag-background investigate din kayo doon sa mga materials na binili doon sa tindahan na yun? Kasi nakapagtataka po, dahil ang isang tindahan ay meron silang kasko na nabili. Ay di ba ang kasko naman alam natin na sa bundok yung binibili doon sa mga namumutol ng kahoy, di ba? Kasi wala namang tindahan kahit sa amin sa Occidental Mindoro wala naman talagang nabibiling yon. At bakit po walang public bidding? Yun nga po isa sa mga kinaso natin sa kanila. Apparently there is no public bidding. At ito po ay napatunayan dahil sa lahat po ng nakita naming dokumento wala ho talagang lumalabas na mayroong public bidding. And then kung napansin din po namin dito
tatlo lang yung bidder lagi. Opo. Tatlo or apat. Pare-pareho silang nagbibid. Mhm. And then these bidders apparently are connected with the mayor. Mhm. Yeah. So, medyo laging isa lang ang nananalo, yung Susan Peñones lang ang Opo. lowest sa price na nananalo. Eh, nakakapagtaka naman po, alam naman natin, tayong taga-Kulyon, alam naman ho natin to na you cannot supply all the materials as presented in the vouchers. Opo. Pwede ho siguro office supply, pwede ka Mhm. makapag-supply nun. Mhm. Bigas, parang medyo opposite na yon. Tapos may fuel ka pa. Tapos may laptop, merong solar, may computer. So lahat talaga kompleto. Yeah, I don't Aha. know na kung meron nakakaalam dyan sa Kulyon na merong computer shop dyan or Mhm. computer store na nagbebenta ng mga computer. Opo. So ako po bilang dating public official, medyo alam naman natin in common sense na yung mga bagay na to na pinuprocure, bago natin mabili yun, nagkakaroon tayo ng bidding. Opo. Yeah. And meron naman ho tayong JSO. Ilan po ba dapat ang maibid? Halimbawa, magpapagawa ka ng isang project. Hanggang ilan ba yung amount na dapat isailalim sa bidding? Hindi po ako masyadong aware dyan, but for honest at saka for tawag natin dito yung lantad tayo, ibig sabihin meron tayong transparency, usually ho yan binibid out Ibig sabihin in public, ina-announce sa public kasi At ipinopost. yeah, pinupost po. Opo. And then sometimes, at isa pa ho sa mga requirements, before you can bid, you should be accredited by the municipality. Mhm. Accredited ka ng munisipyo with the Sangguniang Bayan Accreditation Mhm. para kayo ho ay mapapatunayan na meron kayong kapabilidad na mag-supply ng mga ganong material at lihitimo kayong entity. Opo. Lihitimo kayong supplier or seller ng mga ganong produkto. At saka registered yung rehistrado ng munisipyo yung business or may business permit ka. They said they have the municipal mayor's permit. mayor's But permit. then apparently yung barangay mismo wala Opo. So I think before the mayor can give a Walang certification na inisyu ang barangay. certification muna sa barangay. Oo, na may tindahan talaga Yeah, doon. May tindahan ka, may existing ka. Whether yan ay general merchandise or malalaki ho, may mga malalaki ho tayong tindahan dyan. But nobody from among those big stores can provide all the materials na Nakuha dito sa Susan Piñones. Nakuha sa isang tindahan lang. Opo. Ah. Yun daw po bang bidding ay yung bidding documents ay po pwede daw po bang i-edit? May nagpasa po ng question sa atin. Dito po sa aming complaint ay nakalahad po lahat doon at pinapatunayan po namin na walang bidding. Mhm. And then there is a possible falsification of public documents. Mhm. Because if Susan Piñones Trading, general merchandise trading, general merchandise, lihitimo po siya. Mhm. Kung talagang totoo siya, nag-i-exist po siya sa Kulyon. Isa pong nakakapagtaka nga ho doon ay, bakit yung ibang tindahan doon hindi nagkakaroon ng pagkakataong makapag-bidding din? Mhm. Kasi marami po tayong tindahan dyan na malalaki at kilala na hindi man lang nakakasali sa mga bidding. And then, itong dalawa pong other bidder is connected with the mayor. Yung Abreu po at saka itong Marasigan, they're all related. One entity lang po yun. Ibig Opo. sabihin, pwede nating sabihin, isa lang ang may-ari. Okay. Sir, may mga tanong po dito. Bakit po medyo maugong na teka lang po. Siguro yung yung electric fan ay naano yata sa mic kasi medyo maugong daw sabi ng natin. Kaya nga lang medyo mainit dito sa ating booth pero siguro po konting TS kasi for naman to, no? Si Sir Glenn, siguro sa baba yung electric fan para hindi na si Sir Glenn. Kasi pawis na nakahiya na, baka hindi bumalik at magpa-interview sa atin. Ito po yung mga, paano po nakakuha ng mayor's permit kung walang existing na tindahan? May nagko-question po. Hindi ko na po masasagot yan. Sila na po ang pwedeng magsagot yan. Kasi ito po ay public, ibig sabihin, local government unit ito, meron po dapat silang sinusunod ng mga patakaran. Mhm. At palagay ko po, meron tayong mga officials doon dyan na they know what are the rules and regulation in matters of purchasing for the municipality. Kasi pera ng bayan ho yan Apo. Ibig sabihin, dapat merong pag-iingat. Kaya nga ho tayo merong ingat yaman, meron tayong budget officer. Lahat po yan, dumadaan ho yan sa kanila Mhm. So, hindi ho po pwedeng mangyari ho to nang hindi sila mismo yung nandiyo dyan na tatlong ahensya, yung budget officer, yung Ma'am Jesta, at saka isa treasurer, Mhm. isa man lang doon sa kanila nagtutol
Opo. So, tinitignan ho namin na there is really a conspiracy among them to commit this, as we have said, isang irregularidad o anomalya dito sa bayan ng Gulyon. Okay. Kung wala daw pong existing na tindahan, saan kaya kumukuha ng supplies? Meron po mga previous text sa akin na meron silang isang tindahan na kinukuhanan ng supplies at ito po ay pag-aari ng isang PB. Yeah. Oo. Yun nga po nagkataon po, nakausap ko po yung isang supplier talaga, yung Aha. lehitimong supplier Opo. na siya ang dating nagsusupply dyan sa munisipyo. At Aha. ngayon po, nasasabi niya sa akin, although I still have to prove this, Mhm. na yung mga goods na inaangkat dito sa Piñones, actually, kinukuha doon sa kabilang tindahan, sa ibang tindahan. Opo. At nagsusumbong na rin po sa akin na at the end of the day, ang bayad daw po ay hindi doon sa Piñones, kundi doon sa tindahan na isa. Oo. We still have to prove that. And Opo. I don't have any documents to prove that. But I think somebody may provide me now. Kasi siya po yung isa sa mga dating supplier ng munisipyo Aha. at siya po yung may-ari ng trading na yun. Alam niya po na yung mga goods na yun in order doon sa Susan Piñones pero kinukuha sa kanilang tindahan. Opo, sir, for clarification, kilala niyo po ba itong may-ari ng Joshua Julius General Merchandise? Dahil yun daw pong isinusupply in the name of Susan Piñones, kinukuha dun sa Joshua Julius General Merchandise. Alam po ba ito nung may-ari or kilala niyo po ba itong may-ari na to? I am not familiar with the name of the store pero yung may-ari po kilala ko. Opo. So Yeah. ano po ang ano magiging action nung may-ari nitong tindahan na to na ginamit lang ang Susan Piñones pero sa kanya kinukuha yung materials, may action po ba siyang gagawin against doon sa nanggamit ng kanyang tindahan? Baka po may mga resibo pa siya na ginagamit din. Sa kanya na po yun. Hindi ko po siya pwedeng pangunahan. Pero kung willing po siya, that would be a material evidence din po na pwede natin gamitin na papatunayan natin talaga na itong Susan Trading store ay wala naman talagang supply. Walang kapabilidad na mag-supply ng fuel, ng other material kasi wala naman po siyang talagang paninda na present doon sa kanyang sa kanyang bahay. So, nakapaka-imposible naman po siguro na kung bibilin doon sa tindahan na yon, kukunin pa sa Manila. Dapat to, kaya nga tayo naglo-local purchase dahil merong stock. Oo. At saka available ka agad. Available. Opo. Yeah. May text po dito kasi nung nakaraan po nabanggit po ninyo na merong bangka na merong may kasko, may mga Wooden plywood, hull. ayun. Wooden hull, Oo. plywood, yeah. Nasaan po ngayon yung bangka? Hindi ko pa natatanong sa munisipyo Maybe pag-uwi ko pa tatanungin ko sa municipal engineer kung asan yung bangka na yon. Opo. Kasi apparently may bangka dahil merong wooden hull. Mm-mm. Meron pa yung ligason, yung tawag nila yung at saka patyola. Meron hong mga material na pang bangka talaga. Ultimo po ba maliliit na pako, ultimong Yes. plywood, lahat Kasama. kinuha dito sa Susan Piñones? Kasama ho pati pa ako. Opo. Pero nak-curious lang po ako. Nag-ikot na po ba kayo sa buong Kulyon? Baka naman po meron talagang tindahan itong Susan Piñones na nakatagot, hindi lang nyo nakikita. Sana nga po. Sana nga po meron. Kasi yung kapitan po ang sisisihin ko. Sasabihin Opo. ko sa kanya, nag-certify ka na wala, tapos meron pala. Opo. At saka, Mahirap po yun. parang na-interview ko din si Barangay Captain Frayol ng Barangay Yeah. Tisa at Yeah. mismo siya po yung nagsabi there's no existing na Susan Piñones store doon sa kanya dahil hindi naman siya nagbibigay ng barangay business permit kundi certification lamang na patunay na meron talagang mga tindahan. Pero siya po yung nagsabi na wala sa kanya. Maliit lang naman yung Barangay Tisa. Ako Yes. po yung nakarating na Yes. rin naman sa Kulyon. Yes. Maliit, ano po. Yeah. Okay. So, sir, meron pa po kayong ibang information na babasahin ko lamang po. Medyo may mga tanong dito. Kailangan i-revise ko pa yung question kasi ang purpose naman natin dito is to disclose, ipaalam natin yung katotohanan at walang masirang personalidad sana. Basta. Kaya i-revise natin yung, minsan kasi may mga galit na nagtitext. Kailangan po medyo i-revise, medyo pagandahin natin yung question. Sige po, go ahead. Yeah, gusto ko rin po i-clarify na may nagsasabi ko kasi sa akin para raw ako si Trillanes Mhm. Sabi ko, hindi, si Trillanes walang bigote, ako meron. Hindi,
then at the end of the day, sinasabi ko sa kanila, kilala nyo naman ako, kilala nyo si Sir Glenn. Mhm. I never stand on the wrong foot, and then pagka may mali po, hindi ko po papayagan. Became isang Sangguniang Bayan. Alam ko po na meron kaming social and moral obligation sa aming bayan at nagmamalasakit po tayo. So, yung pagsampa ko po ng kaso, there's nothing personal here. In fact, mga kaibigan po natin sila. Lahat naging kasama sa trabaho, kumpare, at malalapit na tao sa atin. Subalit kung meron po tayong nakikitang nilalabag sa isang patalpalatunpad, sa isang batas na makakaapekto sa ating bayan. Kasi nalulungkot po kami ang bayan ng Culion for so many years. Hindi na ho kami umuusad Oo, ang nagawa lang hawa ata namin dyan, magandang nakikitang visible yung humps na napakarami. At yun po ay nirereklamo rin ng ating mga tricycle driver. And then, yun po, naglaganap ang droga. I mean, dati ho, napakaganda ng Culion. Mababait ang mga tao, nagkakaunawaan, nagkakaibigan. Pero nung naging munisipyo po, sana yun ho yung pagkakataon namin para kami ay umunlad at umabante naman ng Culion. Napangunahan na kami ng Busuanga na dati-dati halos ang koron, nauunahan pa namin. Mhm. Naiwanan, pati turista, wala na akong pumupunta sa amin halos. So yun po yung mga nakakalungkot na marami kaming pangarap para sa bayan namin. Hindi nangyayari, and then malalaman natin na meron palang mga ganitong pangyayari na hindi nalalaman ng mga tao at madalas naming naririnig. At ngayon, napapatunayan po natin na meron talagang medyo hindi maganda. At meron na po tayong mga kausap ngayon na willing na magsalita. At papatunayan niya talaga na kung paano nagsimula itong Susan Peñones. Opo. Bakit daw po doon sa mga voucher, meron daw pong drum-drum na kurudo, pero wala naman daw pong supply na drum-drum na kurudo sa munisipyo? Meron na po bang nagsabi sa inyo nito? Kasama Yeah. po ba ito doon Kaya sa nga po- query nyo? Yeah, kaya nga po yung pati yung driver nila nasampahan ho namin, sinali na namin sapagkat Mhm. sila ho yung pumipirma ng mga ng mga request for fuel Mhm. na hindi naman po dapat namang mangyayari yun sapagkat ang alam ko po dati meron kami stock na kurudo sa engineering office. Mhm. And then pag kami mga biyahe yung mga truck ay doon na lang ho nagpapakarga, Mhm. hindi direkta doon sa tindahan. At alam ko po na wala naman ding gasoline or crudo doon sa tindahan na yan. Aha. Yeah. O meron pong inosente po kami mga taga-Culion kaugnay po sa mga pangyayari ngayon lamang po namin nalalaman ang mga ginagawa ni Mayor Marasigan. Salamat po Sir Glenn dahil nasuspindi po siya. Marami pa pong mga bagay na dapat malaman ng taong bayan. Pwede po bang masabi ninyo nakikinig po kami ngayon? Ano po ba yung mga Marami po pong nagsasabi sa akin na may hawak din po silang mga dokumento. Mhm. Hindi naman po ako ayoko rin pong magsalita nang wala tayong pinanghahawakan. Pero marami po nangangako sa akin na pag uwi ko raw ngayon, magbibigay ng mga magbibigay na naman documents? ng ano. Oo. At sinasabi nila sa akin na, Sir Glenn, tip of the iceberg lang yan. Aha. Mas marami pa po silang alam na milyon-milyon daw. Mhm. Mahirap naman tayong mag-akusa nang hindi na wala tayong pinanghawakan. But believe it or not, yun naman mga bagay na yan, kung totoo man o hindi ho yan, mapapatunayan ho yan. Apo. And I am challenging or requesting or appealing to the elected official to request for a COA ba yun? Yung Audit? audit report, Aha, special aha. audit report. Aha. Kasi kung mali ho yung sinasabi ko, mapapatunayan ho doon sa audit. At kung tama naman po yung sinasabi nila, malalaman din po natin. So, the only way to prove this, whether the allegations, maliban ho dito sa aking isinampas sapagkat meron po akong pinanghawakan. Mhm. At ang sinasabi ho nila, marami pa raw pong itong bago mawala ang mayor natin, masuspend. Mhm. Marami raw pong lumabas na voucher. Opo. Yeah. At pilit, Million daw po. meron pa silang mga voucher na pilit na ipinapalusot. Yeah. Sa kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Ma'am Pathilaw at pilit na ipinapalusot. Kaya nga ngayon si Ma'am Pathilaw sabi niya, hindi na siya nakakapangampanya, talagang binabantayan niya. May Yeah. tanong po dito, yung paghahakot daw po ng garbage ay pag kumuha ng krudo, bakit may gasolina sana may gasolina? Hauling of garbage, pag kumuha ng krudo, bakit may gasolina? Sana napupunta ang gasoline, di krudo naman ang truck. Ayun. Hindi ko po alam. Sila po ang pwedeng magsagot yan. Siguro we have to ask the municipal engineer. At baka naman ho, yun ang ginagamit nila pag sunog ng basura, yung gasolina. I don't know. Hindi po natin, ano yan. Although, ang masasabi ko po,
sana naman yung basura natin kasi yung last few months twice a week kami nakakakutan ng basura ngayon napakaswerte na once every 2 weeks. Pero ang laki ng gastos niyo sa gasolina. Yeah, I was proposing na sana itong paghakot ng basura privatize na lang para hindi na maging burden ng munisipyo. Sa laki ng budget na yun, ipalagay ko. And then coordinate with the barangay na magkaroon ng tulungan. Total, may binibigay naman ding tulong ang munisipyo sa barangay. Pagtulungan na lang pong itong isang problema na to na laging kinakaharap ng kulyon. Opo. Anong tulong po ba yun? Yung sinasabi nyo ba na barangay aid ng munisipyo ng Colyon Yes. sa mga barangay? Nagreklamo po yung mga barangay captain natin, hindi daw po nila tatanggap eh. Si Kap Malin nga talagang reklamo na reklamo Yeah, eh. marami na po ako narinig na kapitan. Pero ang pagkakaalam ko po, sa annual funds, meron na pong nakalaan kaagad doon. No, 100. Yung 100,000. Panahon pa ho namin yun, yung 100,000. Opo. So 1.4 4 million Yeah. sa loob ng isang taon at 4.2 million sa loob ng 3 taon na dapat ay yun ang hinahanap ng mga barangay captain natin. Then, I advise the barangay captain through their ABC, make the necessary official inquiry or mag-inquire sila. Asan punta yung supposed budget namin? Alam naman nila yan. Siguro, members yan ng Sangguniang Bayan. Alam niya na merong allocation. If there is an allocation, then demand. You have to demand that because it is appropriated or allocated for your barangay. Opo. Na noon ho naman, nung panahon namin, ay naibibigay naman ho talaga outrightly yung 100,000. Ay Pero dapat ngayon mas malaki na dahil mas malaki na po yung IRA. 100,000. Ang 100 IRA million. yata ngayon ay 100,000. 100 million. Yeah, panahon ho namin, wala pa atang 50 yan eh. Pero may 100,000 na sila. Yeah. Ngayon na times 2 na, Yeah. 100 pa rin. Hindi pa rin na ibibigay. Yes. Okay. Meron po dito, may resolution na po ang Sangguniang Bayan na kaugnay po sa pag-audit, no? Okay, that's good. Oo. May resolution na daw po. Ang budget sa landfill na ubos 1 million, walang nagawa ang landfill, pero naubos nila without resolution for realignment. Then the Sangguniang Bayan Panibagong problema na naman ito. Yeah, ang Sangguniang Bayan has the right. They have the right to protect this budget at pwede ho sila mag-inquiry. Pwede nila i-subject yan sa isang committee natin diyan na pwede nilang imbestigahan yan saan napunta yung pondo. Opo. So, kayo po ay naging miyembro ng Sangguniang Bayan ng Colyon. Pwede po bang malaman natin na halimbawa ang isang ang executive gusto niya pong magkaroon ng isang project na hindi kasama doon sa yearly budget. Ano po 'yung dapat niyang gawin? Kailangan pa ba na humingi po siya ng resolution o ng tulong sa Sangguniang Bayan? No ma'am, kasi dapat sa annual program ho ng executive which they have to prepare. Nandoon na po yung mga projected nila na programa, mga proyekto na dapat gagawin sa kung halimbawa ngayong taon po, ipaprogram na nila yung for next year. Now, kung may mga unforeseen po at merong biglaang pangangailangan na proyekto, they have to ask the Sangguniang Bayan. Okay. Kasi it is only the Sangguniang Bayan who empowers the local chief executive. For the realignment of funds. Yeah, especially in the use of funds. Hindi ho po pwede yan na desisyon ng mayor or executive na hindi napag-usapan sa Sangguniang Bayan without the sanction of the Sangguniang Bayan. The power of the first is vested to the Sangguniang Bayan. In fact, yung appropriation po, yun ang isang power ng Sangguniang Bayan. They will approve the proposed program of the executive, local chief executive, as prepared by MPDC. Apo. Yeah, and then approved by the Finance Committee. And then, bago ho yan i-forward sa Sangguniang Bayan for that adoption, yan ang unang-unang ginagawang resolution ng Sangguniang Bayan, the appropriation. Opo. So halimbawa ang chief executive, ginalaw niya yung pondo na hindi naman allotted doon sa isang project na yon. Ano naman yung say ng Sangguniang Bayan? They can conduct investigation. They can immediately pass the resolution providing for the investigation or yung isang committee, I forgot the name, na yung pondo na to. Kasi every year naman po nire-review yung Committee on pondo. Finance, hindi ba siya yung may karapatan Committee on doon? Finance and then yung isa pa po yung Special concern? Hindi naman? Blue Ribbon, the Blue Ribbon. Yeah. Accountability, etc. At yung pondo na to, pagka dinivert po yan, that is technical malversation po yun. Ibig sabihin, So kung titingnan po natin yung nangyayari ngayon sa inyong bayan ng Colyon, ang daming technical malversation of public yeah, fund. that's why we charge it as technical malversation.
So halimbawa po, naka-project naman sa kanila na bibili sila ng bangka ngayong taon na ito at may pondo naman po yun. Pero wala naman ng bangka. Kunwari lang bumili sila ng bangka pero wala naman talaga si bangka. O baka naman yung bangka na yun para sa isang pribadong tao na empleyado ng munisipyo pero naka-charge sa munisipyo. Then they shall be held responsible, ma'am. I think they should be held responsible for this. That's why kasama nga po ito sa mga pwedeng imbestigahan namin. Ng ombudsman after na magkaroon na ito ng kaso. Whatever will be the finding of the ombudsman, whether there will be probable cause, then katulad din po nitong sinasabi ho nila na wala na raw yung criminal case. Administrative na lang kaya suspension. But then alam po namin, may kopya kami dito sa ombudsman na the criminal case is still there. Hindi po nawawala yon. And then kaya nga po na-suspend siya, preventive suspension yun. Dahil pending the investigation po at final findings ng Sandigan Bayan. Sandigan Bayan, suspended po yung mayor. And they can be suspended further kapag hindi pa po na lumalabas yung final decision doon sa criminal case. Apo. Yeah. Sir, yun pong suspension order is hanggang 6 months. Matatapos po yung kanyang termino hanggang June 30. June 30. O halimbawa po na muli siyang manalo. Yeah. Yun po bang suspension na yun ay done na or ipagpapatuloy po sa kanyang another term? Alam ko po, katulad din po yan sa kaso ni Binay na yun ang kanyang depensa na Kasi may immunity. Hindi, tsaka nanalo na po siya uli. Yung kaso niya nung nakaraan ay dapat wala na. Pero natuloy pa rin po. So yun po ata yung bagong ruling ng Supreme Court or the Ombudsman na kahit na manalo ka uli sa susunod na eleksyon, kung ikaw ay may pending case, the case will not be resolved. Hindi mawawala. Hindi matatanggal. But in our case naman po, ma'am, apat po yung sinabi ko na po sa inyo, apat yung aking final na 2011 na case. Dalawa na po na desisyonan. Isang may probable cause, isa naman po na dismiss. May dalawa pa po May dalawa pa po akong pending And then this is the last one. Medyo masama na ho ang loob namin dito dahil hindi na po nga sa tindahan ng nanay. Gumawa naman sila ng bogus na tindahan. I say bogus because we can prove it na talaga namang There's non-existent. none. Okay. Although nag-investigate, nag-inquire kami sa DTI. Meron po silang DTI. But the DTI, May mayor's permit din daw po sila. then the mayor, lalo malaki ang problema Kasi ang mayor po, if we will certify among others na meron talagang business yung Susan Piñones, without even the barangay certification, abay talagang makikita ho natin doon. Meron talagang intensyon. May intensyon silang mag-commit ng isang hindi tamang pamimili. At alam ko po, meron na po akong witness ngayon na magpapatunay na itong Susan Piñones ay nagsimula doon sa isang dating supplier and then nagkaroon ng connection. Nagkaroon ng problema. Hindi po kaya nagamit lang ang pangalan ng Susan Piñones kasi meron pong nag-text na ang talagang nagpapapalit ng cheque o meron daw pong advice sa isang bangko, government bank, pangalan ng isang, hindi ko alam kung empleyado rin, baka ito po yung dating supplier din. Yeah, O asawa I ng heard dating that. supplier. I heard that. At yung sabi pa po sa akin, yung cheque raw po, pangalan ni Susan Piñones. May or. Oo. Yeah, I don't know kung pa pwede yung sa bangko. Baka may joint accounts po sila. Po, pwede ba yon? Whatever. Hindi po natin alam yan. Pero magagalit yung asawa ni nitong binigyan ng ng advice. ngayon nga po, Na at siya ang kwento po magpapalit sa ng akin, cheque. this last, yung bagong masuspend, meron daw po nabayaran something around 800,000. May naiwang 400,000. Hindi raw po pinirmahan natin ito ng ating acting mayor. Apo. At Pero, ipinalulusot. Parang yun yung five Lumusot pa voucher. rin daw po yung may cheque na. Cheque na. Okay. So, if this is true, then we have to investigate this. We have to ask the Sangguniang Bayan to, pwede ho nilang itanong sa Treasury Office kung talagang nag-issue ng cheque. Kasi tayo, puro na naman tayo bintang. Gusto nating malaman kung anong totoo. Dapat hindi natin ito palalampasin kasi mismo yung ata na yung acting mayor natin na nagsasabi na hindi niya pinirmahan yon. Apo. Pero lumabas daw po, cheque na.
Apo. Aha. So, dapat lang po na idemanda ni Glenn mga yan. Nasanay na kasing walang magsampa ng kaso, kaya nasanay. Tuloy yan. Kung kailangan na mag-witness ako, ilang beses nang pinatawag sa session, hindi umattend. Tuloy lang yan. Ayun, may nagtitext po. Ginagawa nila without information or request dahil kadikit ng budget, accountant at treasury. Ito pa, may bangka din, hindi lang dumaan sa bidding, kaya ginawa nila chop-chop voucher. Ayun. At meron daw pong bangka, ito may text din dito, meron daw bangka, pero after 1 month lang, may binili ngang bangka para sa pulis, 1 month lang lubog, nakalusot sa budget at sa accounting. Narinig 1 ko rin month. po yun. Narinig ko rin po yun kasi yung binili Magkano ko nilang kaya? bangka binili nilang bangka, I think 250,000 something. Marami nga akong tumaas ang kilay doon dahil yung bangka na yun, alam namin, hindi na talaga tatagal. Aha. Samantalang kung nagpagawa ng bago, o may mas marami pang mabibiling mas maganda at mas bago, nasa mas murang halaga. Apo. So, hindi nga po ako, nagtataka nga po ako bakit yung mga napipili ng munisipyo ay yung pinakamahal na pinakaluma. Opo. Paano pong, kasi di ba sabi nyo nga po, merong kasko, merong mga plywood, tapos sasabihin lumubog agad after 1 month. Paano po Hindi, nangyari iba ito? po ata yung bangka, iba yung bangka na yun. bangkang binili na buo na. So yung ngayon, ang Yung ngayon ho hahanapin talaga, nyo, bago. dapat to lalabas na may bagong bangka ang munisipyo dahil meron ho silang bagong kasko, meron silang mga plywood, meron silang pako, meron silang mga gamit pa doon sa makina. Mhm. At sana nga po, baka hindi pa naibababa yung bangka. Baka hindi pa po Okay. nabababa. Baka imbitahan kayo sa blessing ng bangka. Baka sana. Sana, Opo. sana. Oo. May mga follow-up question po dito. Hindi daw po ba niyo ginagawa ito dahil election lang? Hindi na po ako tumatakbo eh. In fact, yung kapatid ko nga po umiiyak na sa akin dahil wala na siyang pera, wala na siyang budget, bakit hindi ko raw siya matulungan? Eh sabi ko sa kanya, wala rin akong pera eh. Wala rin po ako. At ayoko pong, I don't want my brother to live under my shadow. Na iboboto siya dahil sa akin. Kaya ang sabi ko kay John, you work out on your own. Ang sa akin lang, dasal. Dasal na lang ang sa akin. Pero to help you, to vote for you, John, pag ikaw binoto dahil sa akin, wala ka rin kwenta. Opo. Oo. Pero naapektuhan po siya Yeah, dahil po dun sa mga ginagawa niya kahit ngayon. po ako naapektuhan kasi sinisisi nila ako bakit para po ako nagsampa ng kaso naapektuhan yung kapatid ko. Ang sabi ko sa kanila, hindi naman kami ang importante dyan eh. Hindi naman yung kapatid ko ang importante. Ang importante dyan yung katotohanan at yung kulyon. Opo. Yun daw pong bangka ay binili ng binili sa Muslim ng 120,000. Yung bangka binayaran ng munisipyo ng 250. Yeah, that's what I heard. Dahil taga-treasury ang nagbenta. Yeah, I heard that too also. Pwede naman siguro mangyari yun kasi sila naman ang sabi nga po sa akin ng lawyer ko ang ginawa nila ng mga tao na yan, ginawa nilang bangko yung munisipyo that they can withdraw anytime. Na dapat mayroong mga proper procedure. Dapat dumaan sa proseso. Dapat dumaan sa sangguniang bayan. At ito ay pera ng bayan. Ibig sabihin, nakakasama ng loob na tayo kahit na KD, nagbabayad tayo ng tax. Apo. And then, binibigay natin sa munisipyo. And then, ganun, malalaman natin, ganito na lang pala ang paggamit nila ng pera. Nakakasama ng loob. Apo. Sir, kayo po ay matagal na sa kulyon at talaga namang sabi nga natin hindi niyo hahayaan na mangyari pa ulit ito. Bagamat 18 years na yata na hindi ko alam kung panahon niyo nangyayari itong ganito o ngayon lang naging worse talaga yung situation, yung scenario. Ano po yung maipapayo ninyo sa ating mga kababayan? Ako po, ang mapapayo ko lang, unang-una, mahal naman natin ang kulyon eh. We always say that. At nagmamalasakit tayo. Kilala natin lahat yan sa ating mga kababayan. Abay, nanggaling po tayo sa tama. Nagsimula ho ang mga magulang natin na mabuti ang kanilang serbisyo. We know them. They really serve they are really public servant. Ang tatay ko po, ang lolo ko po, diyan na kami pinanganak. Wala na ho kami pwedeng ibang sabihing bayan namin kundi yung bayan na talagang doon kami pinanganak. Marami na nga ho mga Bisayang tumuloy sa amin at tinanggap naman po namin. Dahil alam mo namin, mamahalin din nila yung kulyon. At kami po ay nagkakasama ng maayos. Nandiyan na po yung municipal, local government unit. This is self-determination. Ibig sabihin, ito yung panahon para kami ay magsama-sama at magkaisa, ayusin namin ang bayan. Pero kung mismo silang namumuno sa amin, na makikitaan namin ng ganito, hindi lang ho nakakasama ng loob, kundi talagang they are betraying the trust. They are ibig sabihin, hindi lang niloloko nila kami, kundi niloko nila pati yung mga lolo namin at tatay namin na magandang ginawa para sa kulyon.
So, ang munisipyo daw po ng Culion ay hindi gobyerno, kundi sindikato po yan. Nandyan lahat ng mga klase ng sindikato. Parang pag ikaw ay taga-Culion, parang ang sakit naman tanggapin ito. Yeah, masakit Pero kayo nga po. po ay taga-Culion, sabi Yeah. nyo nga po, parang niyurakan na nila, pinaglaban na inyong mga magulang. magulang, Ano po yeah. yung comment nyo dito po sa text ng ating listener? Well, I filed the case. I filed the necessary case in the right forum. So, ombudsman po, doon po ang magpapatunay kung tama o hindi ang aking sinasabi. Mm-mm. At kung tama po ang sinasabi namin, then it is time for us na magalit kami. Mga kababayan ko, na magalit kayo na hindi kabaitan yung mamimigay sa inyo yung tao na bandang huli malalaman nyo rin eh, binigay nila sa inyo ay Eh, pera nanggaling nyo. din sa atin. Apo. Nanggaling din sa bayan. Apo. Yeah. Pati nga po gift wrap eh. Mhm. Oo. Parang, parang dito rin eh. Yung isang rim ng Coupon Band, 500. Diba? May Yeah, mga ganun eh. Yung fuel nga raw po, yung fuel eh, 15,000 na 6,000. dyan. 15,000 na dyan. 15,000. Ah. Ayun. Masakit pakinggan pero yun ang totoo. Ayun. Yung text po nung isang text ng texter natin na ang munisipyo daw po ng Culion ay hindi gobyerno kundi sindikato at nandyan na lahat ng klase ng sindikato. Kung ako po, kung halimbawa yung aking bayan ay sasabihan ng ganun, masakit. Pero may Masakit. follow-up question, no? Yeah. Masakit nga pakinggan pero yun ang katotohanan. Magkaibang tao po yung nag-text noon. Yeah, alam ko po marami na pong sumasama ang loob, lalo na yung mga empleyado po na hindi sa munisipyo, sa taga-DOH. And they're telling me, pare, isusubo na lang namin, binabayad pa namin sa tax. Malaki lagi ang binabayaran namin sa tax. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin nila. Parang sarili na nila yung pera ng ng munisipyo. Hindi nila alam, taxpayer tayo lahat. Oo. At sir, ngayon po na nasuspended na yung mayor at meron pa pong mga kaso kayo isinampa, noon siguro masasabi ng inyong mga kababayan na nagsasayang lang kayo ng pagod, nagsasayang lang kayo ng pera. Pero ngayon nasuspende po, ano po yung matatawag yung pride nyo bilang isang, ano ba tawag dito, proponent dun po sa suspension? Actually, hindi po ako masaya eh. Malungkot po ako eh. Mhm. Dahil napatunayan po natin na meron pala talagang pangyayaring ganyan. Hindi po nakakatuwa to eh. Sana kung hindi totoo ito, baka mas masaya pa ako. Kasi kung masaya po ako na dahil na-suspend ang mayor natin, baka may personal ano po yun. Pero ito, malungkot po ako na totoo pala yung sinasabi ng mga tao. At totoo pala yung inakusa ko sa mayor natin na merong hindi magandang nangyayari. At ngayon nasundan pa po. At marami pa po nagsasabi sa akin, Sir Glenn, pag uwi nyo, mas marami pa kaming ibibigay sa inyong dokumento. Opo. Sir, lagi pong sinasabi ng mayor, in behalf ng mayor, kasi ako nakausap ko rin siya ng personal, lagi niyang sinasabi, Atiglo, wala akong kasalanan, wala akong alam dyan, and reaction po. Yeah, he will always say that. But he signs eh. Nothing can be done without his signature. Hindi po kayang i-force yung kanyang signature? Dahil very close na sa kanya yung Alam kanyang niyo, pag humawak alter po kayo ego? ng isang posisyon, ay dapat hindi lang po yung responsibility. Kasi Meron po command talagang- responsibility yeah. mo. Oo. Meron po talaga kayong kaakibat diyan na moral and meron po kayo, may kakayanan kayo dapat manungkulan. At kung sinasabihin yung hindi mo alam, daig mo pa yung isang magulang na ang ninakawan ang bahay mo, sasabihin mo hindi ko alam yan. Ganon din po eh. Ito mismo nandoon siya sa pagpirma eh. Ibig sabihin, he signs the document. Hindi niya po pwedeng i-refute, hindi niya po pwedeng itanggi ito. Maaaring pwede siguro kung pinirmahan niya na hindi niya alam. At kasalanan niya rin pa yun. Kasalanan pa rin ho niya. Dahil pinahamak niya kami, yung pera ng bayan nagamit nang hindi niya alam eh. Mas malaki pong kasalanan yun eh. Yung sasabihin niya hindi niya alam. Mas malaki pong kasalanan yung para sa kanya. Dahil ikaw, pinuno ka, ikaw ang pinagkatiwalaan namin. Hindi mo alam, winawaldas na yung pera. At nakapirma ka pa, hindi mo pa rin alam. I mean, that is something, I don't know how to say it. Humawak-hawak ka ng pwesto, hindi mo alam na. Tapos nangyayari na yan, inakusahan na nga kita eh. Sabihin mo, hindi mo alam. Nakapirma ka naman eh. You signed the document. Ikaw pa nga ang nag-request eh. Ito nga po dito sa kaso na to, ikaw na ang nag-request, ikaw pa ang tumanggap. Sa isang kaso ko po, ganun eh. Ikaw ang nagbayad ng buhangin, ang binayaran mo sarili mo. I mean, those are not accusations, those are based on documents. So, ganun din po dito eh. Siya po yung nag-o-order eh. And then, siya rin po ang nagre-receive, not supposedly, it should be the GSO. Yun po yung dapat, o kaya kung ano yung department na nag-request ng computer, dapat yun ang receiving end. Sila ang mag-acknowledge. Apo. Not the mayor. The mayor only signs here in behalf of the offices. But kung ikaw na nga mismo ang nag-request,
At Personal ikaw na rin- ni-receive mo ba? Yeah, ikaw pa rin ang magre-receive. Hindi na, wala na ho. Tanggalin na lang natin ang ibang departamento. Opo. Isahin mo na lang. Opo. Sir, ang sabi po ng mga taga-Kulyon, napakabait daw po ng mayor kasi kahit saan mo siya masalubong, nagsasign siya ng mga documents. Hindi ho kabaitan Kailangan yun. bang mabait That ang is mayor talaga? irresponsibility. Okay. You are holding a position. You should not sign in sa inuman o sa kalsada. Mhm. You have your office. Mhm. Galangin mo hindi yung sarili mo. Galangin mo yung opisina. Mhm. Bakit? Kasi yun ang position mo eh. Yun ang Opo. pinanghawakan mo. Galangin mo yung opisina na yan. Kahit dahil yan ang ginagalang ng tao, yung opisina mo. Kung ikaw ay junior marasigan lang, pwede tayo magbarkada lang. Pero once I call you mayor, there is something different. Mhm. So you have to, kailangan pangatawanan mo bilang mayor ka. Ang isang mayor po, hindi yung bagay na nagsasign lang. At hindi ko kabaitan yan. Mhm. Hindi po ako naniniwala na ako bilang isang may posisyon, kahit na sangguniang bayan, papipirmahin na lang ako ng tao ko dyan sa kalsada. Mumurahin ko po siya. Mhm. Oho. Hindi ho dapat yun. Kasi Hindi ka parang dapat hindi dapat. pagkalang yun sa iyo bilang Sa opisina. official. Oo. Yeah, sa posisyon at sa opisina. Mhm. At saka kailangan talaga pag-aralan mo yung mga documents. Correct. Hindi ba sa sobrang tiwala kaya nagagawa niya yun? Alam niyo po, hindi ko pa alam kung anong masasabi ko doon. Na if you sign blindly na hindi mo tinitignan kung ano yung pinipirmahan mo, you're committing a sin of omission. Kasi inumit mo yung i-check mo yan eh. Kasi alam mo, pera ng bayan yan eh. You have to be careful. Mhm. Malay mo kung ang pinirmahan mo, binenta mo na pala yung Malacanang o yung munisipyo. I mean, you have to be, hindi ho basta-basta na ikaw ay pumipirma sa isang dokumento in behalf of your position, in behalf of your office. Because you know, it will affect not only the municipality, I mean, not only your administration, yung LGU, but the whole kulyon. Mhm. Baka mamaya, pumirma ka doon, binibenta na pala yung isla natin. Binibenta na pala yung So, I don't think kabaitan yan. Opo. So, ibig sabihin po, kapag ikaw ay nanungkulan sa isang bayan, hindi, yung pakikisama mo kailangan nasa lugar. Due diligence. And then, kapag meron ka pong posisyon, yan nga ho ang pinakamalungkot na mangyayari sa iyo eh. Because you are isolating yourself because of your position. Mhm. As a mayor, you are at the top. You are at the head of the municipality. Ikaw ang pinakaama. Kung ikaw ay nakikipag-inuman lang dyan at pumipirma ka lang dyan during inuman, you give disrespect to your office and to your position. Mhm. I think yun po. Ako, uminom din po ako. Pero inilalagay ko po yung sarili ko sa trabaho at sa barkada. Okay. Nagpapasalamat kami kay Sir Glenn dahil sa lakas ng loob at pagmamalasakit na pinapakita niya sa aming bayan ng Kulyon. Marami pa po mga text. Nakakaiyak po mga pangyayari. Mahal ko ang Kulyon kahit hindi ako dito ipinanganak. Gising Kulyon. Ayan, si Vice Mayorable Astor. Alam ng mayor yan. Ito naman, may nag-text din, no? Ayun po nagsabi na nakakaiyak na dahil kahit hindi siya pinanganak sa Kulyon. Si SB Astor na running for Vice Mayor. May nag-text din po, alam ng mayor yan, lasing kasi lagi magpirma. Baka nakikita kaya? Nakakatulong ba? Ito pa, ito may tanong po, nakakatulong ba ang OIC sa paglabas ng ebidensya ng katiwalian? I hope so. And I think it is incumbent for her na bilang OIC po na malaman natin kung ano yung katotohanan. Mhm. And then she can request the officers concerned, Mhm. lalong-lalo na po itong isang kinukwento sa akin na 400,000 something na hindi niya pinirmahan Pero nakalusot. Pero nauna na kasi yung cheque. Paano po yung voucher noon? Hindi ko po Nauna alam yung cheque eh. sa voucher kasi hindi niya pinirmahan eh. Nauna yung cheque sa voucher. Di ba kailangan mo na maayos mo na yung... Yes. Kasi kami, syempre may Yes, mga yes, transaction din kami sa munisipyo, di ba? Yeah. Minsan matagal pa nga yun eh. Iba budget pa yun. Yes, Then, ano pa yun sa accounting, Yes. kung may pondo. Then, Yes, saka siya sa treasurer. Yeah, bago. Pero- Bago i-issue ng check. Bago issuehan siya ng cheque. Pero kung nangyari na yon na siya yung OIC at nakalusot pa yung worth 400,000, siguro kailangan i-revise, ano ba tawag doon? I-reshuffle mismo yung mga tao sa The munisipyo. basic question po dyan, ma'am, kailan lumabas ang cheque? At sino ang pumirma ng Baka cheque? nauna yung cheque doon sa voucher. Hindi kaya ganun. Ay, mali ho yun. I mean, may technical po doon. May technical po doon. Nauna yung karosa sa Kalabaw. Yeah, nauna lumabas yung pera bago nagawa ng voucher. Ay, mali Aha. po yan. Alam po nila yan. At pagka ginawa ho nila yan,
Another ano na naman to. Panibagong problema po nila yan. Opo. Yeah. Sir Glenn, malapit na po ang eleksyon at may mga nagte-text po sa akin. Di ko po alam kung nakarating na ito sa inyo. At marami daw po ngayon na yung presensya ng PNP, ng Maritime Police doon sa inyong bayan ay tila minamasama daw po ng ilang grupo. At para bang sinasabi nila na magulo itong bayan ng Culion dahil maraming police. Any reaction po? Po last I think Wednesday lang po ako dumating, and then ang pagkakaalam ko nga po doon pa ata sa bahay nakatira yung mga pulis doon sa ano namin, sa ancestral house namin. And then any election naman po nag-augment naman talaga ang PNP sa bawat munisipyo, although nagre-reshuffle sila. Yung taga Culion nalilipat sa Busuanga, yung taga Busuanga nalilipat sa, kung dinagdagan man po doon ng PNP, hindi ko po alam kung sinong nag-request yan o ano yan. Kasi ang alam ko po, ang PNP is under the office of the mayor. Mayor's jurisdiction. Ibig sabihin, pwedeng i-command yan ng office of the mayor. So, at saka, ang ano naman po, ang common sense naman po, pag may police, peace and order yan. Oo. Hindi naman Hindi po para yan, maghasik ng lagim. hindi naman yan guerrilla na pumunta dyan para manggulo eh. Opo. They have to keep peace and order. Mhm. So, kung maraming police, di maraming peace and order. Kasi may nag-text po dito, isang katutubo daw ang bumaba sa bayan at ang sinabi ay ayun. Parang hindi maganda yung yung sinabi dun sa katutubo. Parang palibasa inosente yung tao, mag-feed sila ng maling information. Palabasin po natin yung tao na yan, and then ireklamo natin. Ireklamo natin kung sino yung police na yun. Pwede naman ho yun eh. Kasi karapatan niya po yan. Isang katutubo bumaba sa bayan at sinabihan ng grupo nung kabila na kaya maraming pulis magulo dito sa bayan. Parang ganun eh. Palagay ko po yung presumption na magulo ang bayan. Ako naman po taga Culion eh. Ang bahay ko po, iniiwan ko yan. Hindi naman nakakatrangka eh. Wala naman akong lock, wala naman akong key. Wala akong kandado. At generally po ang Culion is a peaceful place. Wala pong isolated lang po yung gulo. Naging magulo na lang ho yun nung naglaganap ang droga. Pero generally po ang Culion, zero nga ang crime niyan eh. Kung meron naman niya magkagulo, mga lasing lang. At kinabukasan, wala na rin ho yan. So, comparatively speaking, Culion remains as generally peaceful. And kung ano man yung agam-agam ho nila, baka ho yun, takot yun yung mga may kasalanan. Yung mga kasi alam mo, marami hong lumalabas doon na kwento na isang barangay na rin pong taga Culion ang nakakulong sa puerto because of drugs. At marami pa raw pong kasunod. So siguro yun ang nag-create ng tension at ng takot sa mga tao. Pero kung ikaw ay mabuting mamamayan, magpapasalamat ka. Mas magpapasalamat ka kung mas maraming pulis dyan. Mas kailangan pa nga natin mas maraming pulis eh. Kasi in ratio of population and police presence sa Culion, konti pa po ang pulis namin. Mas gugustuhin ko po mas marami ang pulis. Dahil mas mapapangalagaan po nila kami. Marami pong mga text na dumarating pa rin at ang mga nagsasalita na magulo ang Culion ay mga takot mahuli ng pulis. Parang may related sa sinabi ninyo po. Kasi ako kahit anong dami ng pulis diyan, kung wala ka namang ginagawang kasalanan, bakit ka matatakot sa pulis? Dapat yung pulis ang matakot sa iyo kasi good citizen ka. Di ba? Correct. Okay. Correct. So, sabi ko nga po, malapit na eleksyon. Gusto ko po mabigyan nyo ng mensahe yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga hindi nakakaalam ng mga totoong pangyayari sa munisipyo. Meron po akong isang kakilala, actually isang texter. Ang sabi niya, noon hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento. Pero ngayon, na nasuspende na siya, napatunayan ko na tama si Sir Glenn. So, paano po natin sasabihin sa mga mamamayan ng 14 barangays ng bayan ng Culion na ito ngayon, ito yung leadership na ibinibigay ng suspended mayor at running for mayor ngayon? May may joke po dyan sa amin eh. Ang mayor daw po sa amin, 4. Matagal na po yun nung nakaupo po ako. At ngayon, naging 3 na lang daw o 2. Yun, same personality. Meaning to say, our leadership now is not leadership of Mayor Marasigan. There are other people who are behind him na yun ang gumagalaw. At yun ang nagdidesisyon, especially sa paggamit ng pera. Ito po ay napatunayan natin dito sa hawak natin ngayon mga dokumento.
maybe June, parang June, mabait po siya. In Mm-mm. terms of pakikipagbarkada, pakikipagkapwa, mabait po siya. Mm-mm. Pero ihiwalay po natin ang pagkatao niya bilang mabait doon sa kanyang responsibilidad bilang ama ng bayan. At kung ito ay nangyayari under his watch as the local chief executive, then hindi po natin masasabi na ang kabaitan ng ating mayor ay nakatulong sa ating bayan. Dahil po, kung totoo itong mga aligasyon na to, nawaldas po yung pera natin. Winaldas ng mga taong nakapaligid sa kanya, alam niya man o hindi, ay responsibilidad niya pa rin bilang isang ama ng bayan. So yun lang po ang ano ko, wala po akong sasabihin tungkol sa eleksyon. Ang sinasabi ko lang po, nagkataon, nakahawak tayo ng ebidensya, nagkataon, nakita ko po na yung pera ng bayan ay hindi ginamit sa hindi tamang paraan at marami pa pong lalabas ng mga dokumento at magtitistigo na magpapatunay na yung pera ng bayan ay ginamit sa maling paraan. At saka ito po yung sinasabi natin, kung halimbawa may mga taong nagagalit kasi lagi nila sinasabi mga bintang lang, pero siguro naman hindi natin maluloko ang DLG, hindi natin maluloko ang ombudsman dahil ito na po, yung suspension order ay patunay na may tama, nasa tama yung Yeah. yung pag-file niya ng In case. fact, ma'am, I have to tell you this, that they have filed motion for reconsideration. But then I just received it yesterday that their motion for reconsideration has been denied. The Mhm. Ombudsman once again reiterated na merong probable cause Mm-mm. and may be guilty of the charges filed against him. Mhm. Nakalagay ko doon. At wala silang nailabas na bagong ebidensya na magpapatunay otherwise, Mm-mm. na hindi nila ginawa yung sinasabi dito sa aking complaint. So, denied po ang kanyang motion for reconsideration. Nakapag-motion na po sila. Nung Monday lang kayo nag-file, Yun nga po, nakapag-motion ka agad sila. dinideny nga ho nila, madam, no, sinasabi wala raw yung suspension eh. Bakit nagkaroon sila ng MR? Mhm. Oo, kung hindi nila alam yun, kasi ang pagkakaalam ko po, hindi tinanggap ni Mayor yung ano po, yung ang tawag dito, yung letter ng ombudsman suspending him. In fact, ang letter of suspension was dated November. Upon receipt po yun, effective upon receipt. But we received that February, I think, February 14 or 15. And then, ang na-serve po sa kanya, March na. March 20. Oh, yeah. March So, 20. ibig sabihin, kung November pa po yung kaso na lumabas na, kasi hindi ko sana lalabas to kung hindi namin finalo up sa ombudsman eh. Mhm. Yeah, na-discover na lang po namin eh, na nakapending yung suspension order. And then, magtatapos po siya ata ng June. So, nalibre po siya ng November, December, January, February, March. So, almost 5 months po ang hindi niya na-serve yung suspension niya. Mm-mm. So, that's good for him. At ngayon, sasabihin nila, dahil sa politika, hindi na ho ako nakikialam, kahit sa kapatid ko, hindi po ako nakikialam. Bahala na po ang kulyon kung ano ang desisyon. Hindi po ako mag-i-endorso ni naman dahil meron po tayong kasong sinampa sa ating Oo. mayor. So, Para maging non-partisan, Para non-partisan po tayo. Mhm. And then, at the end of the day po, magboto po tayo ayon sa ating konsyensya. Yun lang po. Okay. Maraming salamat po, Sir Glenn. May panawagan ka o tapos na yung panawagan sa iyong mga kababayan. Parting words po. Okay, ang parting words ko po, marami pa po alam ko, maglalagkakaroon na rin kayo ng lakas ng loob na simulan na po natin to. Magsalita na po kayo, manindigan kayo, tumayo kayo, paglaban natin ang gulyon. Hindi po sa kanila to, sa ating lahat po to. Kung mahal natin po ito, hindi lang yung pagmamahal nila ang magpapatibay sa ating samahan dyan sa kulyon, kundi yung pagkakaisa natin bilang taga-kulyon. Kasi manwa, matamang salamat sa inyong tanan. Okay. Maraming salamat din po, Sir Glenn Lisboa, sa iyong napakagandang explanation kaugnay po doon sa mga kasong iyong isinampa sa kasalukuya o sa suspended mayor at kandidato rin po sa pagiging mayor ng bayan ng Culion. Marami pa po mga text na hindi ko binasa kasi yun pong iba kailangan na siguro magsagawa din po tayo ng mga background investigation kasi ngayon pa lamang po kaabot pa lamang ng papel sa amin at para ito po may kopya rin kami magpapatunay doon sa mga kaso na isinampa. At sabi nga po natin, ang reliable source naman po natin ay si Sir Glenn at alam ko yung kanyang mga ipinahayag ngayon ay kanyang titindigan at hindi niya ito tatakasan. Kasi sabi nga po natin, ito yung simula ng laban, hindi lang po niya laban, kundi laban ng mga mamamayan ng Culion. Kung gusto po natin ng tunay na kapayapaan, kung gusto po natin ng tunay na pag-asenso at pag-abante, sana po ay makisama kayo
at makiramdam. Alam naman po ninyo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Mga kaibigan, mag-overtime po ako kasi may appointment po ako kay Sir Timbangkaya dahil marami pong text message. Bakit daw maraming PNP? Diyan po sa bayan ng Kulyon. At the same time, ay may kipag-ugnayan din po tayo kay SB Boy Ferrer na naka-schedule din po sa atin ngayon. So narito po muna isang awitin para po sa inyong lahat. Sa bawat desisyon natin, dapat laging tama. Malakas na boses, sabay-sabay mangako. Walang magpapaloko, wala nang manluloko. Ang mga butanting Pilipino ay di mga bobo lumiyang pagmadilim. Ituwid ang tiwali, hindi ganun kasimple to. Di kailangan magmadali. Ang tiwala inayo sa tao ng manig-manig. Kahit saan natin pilitin na tingnay maling-mali. Umahon sa kahirapan at lumangoy sa kumunoy. Kahit ano pang iharang ay tumuloy ng tumuloy. Pagdating ng eleksyon, ito ang dapat na panata. Isulat kung sino ang talagang sa tingin mo'y tama. At sa araw na napakapihira lang dumaan, dapat sa may natuturan, huwag kang mag-aalangan. Nahawakan ng lubid na siyang nagsisilbing tulay. Gisingin natin ang tulog, tuloy-tuloy na mag-ingay. Nang malaman ng lahat, sumigaw sabay-sabay. Kinabukasan ng bayan ay nasa ating mga kamay. Sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong pinili. Kagang tintay, humalik sa daliring siyang ginamit at naturo na wala ay maibalik. Dapat tama, isip at sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa. Dapat sama-sama natin itamali. Bayan natin makabangon muli. Dapat tama, sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa. Dapat sama-sama natin itamali. Bayan natin makabangon muli. Dapat tama. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa.